Good morning guys. Update tayo sa ating mga tanim. Medyo tumigil na ang tag-ulan. February 28, 2025. Mukhang magtatag-init na. Kukuha rin tayo ng pamakain natin sa mga manok. Ubos na ang ating Madre de Agua. At kukuha rin tayo ng pagkain ng dalawa nating kambing. Ayan, medyo dumadahon ng Madre de Agua. Mahamog guys. Mukhang mag-uumpisa na talagang tag-init. Ayan guys, dito tayo dumaan sa madamo. Katulad na rin yan ng paggagamas. Tutumba lang natin yung mga damo. Ayan, tubo na yung cuttings natin na itinusok ng tag-ulan. Yan ang ating indigo pera. Ito guys ay para naman sa aking mga kasaka. Ang video na to, ang papakita natin mga video ay tungkol sa mechanical, electrical, electronics at saka sa mga magsasaka. Yan ang trabaho ko guys. Doon ako nasisiyahan kahit walang pera. Mayroon naman kahit hindi marami ang natitira, may naaayos at may na papabuhay. Palago na ang ating mga tanim. Ito yung isa nating problema na hindi masolusyonan. Yung natuto yung mga dahon. Yun daw ay virus kaya hindi na aayos. Pero okay lang naman yan. Makain ng kambing. Hindi naman sila nagkakasakit. Kasi sakit yan ng halaman. Minsan lang ayaw nila yung kainin. Hindi siguro masarap kasi kinain na ng virus. Sinubukan ko na rin yung sprayin. Ang gamot di naman natatalaban. Mahamog guys. Alas 6 pa lang ng umaga. Ang lamig. Yan. Ito guys yung 4 years old na indigo pera. Katulad yan, ayan, nagdadahon na ulit sila kasi tigil na ang tag-ulan. 2 months na nagdadahon na. Pero itong pinag-anihan nabubulok kasi ang pagtaga ay pababa, nagagatak ang mga sanga, tapos nabubulok ng tag-ulan. Ito yung may natira pa siyang sanga. Yan, 4 years old na itong punong ito. Kung gusto nyong paramihin, bawat putol ninyo ng sanga ng indigo pera, ayan, makakakuha na kayo dito ng 4 na pantanim. Magta times 4 na yung isa ninyong puno. Katulad nitong itinanim natin, 1, 2, 3. Yan, mga 3 dangkal yan. Nakalubog yung isang dangkal. Meron na siyang dahon. Nabuhay na. 3 buwan naman na yung nakatanim. Ganyang kapayat ang lupa namin.
Hanggang ngayon, ganyan pa lang siya kalaki. Ito, yung malaki na yung sanga. Buhay na rin. Kailangan guys, alsinin niyo yung nakabitin sa kanya kasi pag nababasa yun, nabigat, mahuhutok yung dahon niya. Hindi na naman natin yan ginagamasan kasi yung mga magiging talbos dyan, kasama na natin kukunin pagdating ng panahon ng mga damo. Kasama na yung ipapakain, lahat na yan ang madaanan natin. Pwera lang yung mga lason na damo, yun ang iiwan lang. Yung mga tubli, yun lang iiwan. Pero lahat na yan ang madaanan natin, sama-sama na yan sa sako, ipampapakain sa ating mga alagang hayop. Kasi gamasin natin yan. Kung yan ay gamasin natin, lalo lang mapapalitan ng hindi naman kinakain ng alaga natin, ng mga damong pumalit. Masasayang pa ang sustansya ng lupa. Ayun, halimbawa yung ito, paborito ito ng ating mga alaga. Yung mga gumagapang, ang tawag nila ay kamukamuti. Ang tawag ng aking magulang. Ito, malaki-laki na yung dahon niya. Kaya lang ito, iintayin nyo pa ang tag-ulan bago kayo mag-ani ng indigo pera at ipantutusok nyo na lang yung mga cuttings niya. Ang kagandahan nito guys, kumpara dun sa buto, yung buto, yung main root niya, kapag mayroon siyang main root, ang trabaho naman ng pagdahon niya, pataas ng pataas. Kukunti ang kanyang sanga. Di katulad ng cuttings ang itinanim ninyo, hindi, tawag dito, hindi siya nagsasanga ng isang diretso lang. Kasi makikipagmataasan siya dun sa mga katabi niyang punong kahoy. Kukunti lang ang dahon nun kasi puro pataas. Di katulad ng itinusok niya ay cuttings. Yan. Hindi na madami siyang sanga agad, tapos malaki ang puno niya. Para dahon siya. Ang isa pa, hindi kayo magbubuhat kasi mayroon yung seedlings bag. Kung malayo ang inyong taniman, napakarami niyong bubuhatin. Maghuhukay pa kayo. Samantalang itong cuttings ang titilusan nyo lang, tapos malambot yung lupa kasi tag-ulan, itutusok nyo lang, mabubuhay na yon. Ang indigo pera nga pala guys, ayan, yan ang isa sa pinaka na tuklasan na masustansyang pampagatas ng alaga nating mga kambing. Subok ko na rin yan guys. Kasi nung nagagatas kami, kailangan makakain yan ng maraming. Ang isang kambing, kailangan makakain ng 3 kilong dahon ng indigo pera kung wala kayong ibang pamakain na masustansya. Kasi kahit pakainin nyo yung 100 kilong damo lang, hindi yung gagatas. Kasi kanin lang yan sa kanila. Itong indigo pera, ito ang kanilang karne. Kung sa tao, kung bumili tayo ng mga karne, sa hayop naman, itong mga sa kambing, ang karne nila ay itong mga legumes. Ayan, kailangan natin putulin yung nang nagagapang sa kanya. Hindi naman natin pwedeng hiklasin ito kasi maliit pang ugat niyan. Masisira na naman yung kahoy natin tinanim. Ayan, pag minsan wala tayong mabigat na maraming trabaho, kinakalatan natin yan ng
ipot ng kambing at ipot ng manok. Kailangan rin natin lagyan sila ng ano yun, yung inorganic fertilizer. Kasi kailangan rin nila yun. Kahit yun ay bawal, huwag nyo lang damihan. Kasi kailangan din nila yun, mga mineral yun. Kung wala ditong mineral, dun sila nakakakuha sa lupa natin kung walang mineral. Ayan, ang dami na nating Indicopera. Kapag lumago na ang dahon nila, matatakloban na nila yung mga damo. Kukunti, mamamatay na rin yung mga maliliit na damo. Ang mamamayani na ay yung mga malalaki nating mga nagkakahoy na mga pananim. Kung nagustuhan nyo ang aming video ay mag-like na at subscribe. Maraming salamat.